Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon po ay araw ng Tuesday and most probably hindi nyo po ako napapanood ng alas 12 ng tanghali ngayon. Maybe yung iba sa inyo nakakapanood ng 12 noon pero yung iba sa inyo most probably po ay nasa church ngayon kasi ngayong araw po sinisimulan natin yung napaka-espesyal na ginagawa natin na journey nitong Chinese New Year. Okay, ngayon pong araw, I believe nasa church kayo, kumakain siguro kayo ngayon tanghali, palabas siguro kayo ng elevator, papunta siguro kayo ng park, pero still meron pa naman tayong activities mamayang hapon. Magkakaroon tayo ng mass evangelism. But anyway, bukas pa, meron pa tayong part 2 ng ating Chinese New Year special schedule. Pag-uusapan natin yung patungkol sa faith, and then sa hapon may activities rin tayo. And then Thursday, it's gonna be the last day ng Chinese New Year, and then meron pa rin tayong meeting at 10 a.m. And then afternoon, meron tayong Cine Universe. So marami tayong gagawing activities, and for sure itong holiday na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa atin. And sa ating Midday Boost program, we are talking about itong 5 paraan ng pakikipag-usap ng Diyos sa atin. And yesterday, naaalala nyo pa po ba yung yesterday kung ano yung unang way, and basically, napaka-obvious ng number 1. Bakit? Kasi obviously, kakausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Pero kahapon sinabi natin sa inyo na para makausap tayo ng Diyos, kailangan tayong synchronize sa Kanya. Hindi pwedeng makausap lang tayo ng Diyos ng biglaan. May mga biglaang pangyayari pero para may ma-realize mo yun, kailangan mong mag-isip-isip. So ibig sabihin, yung Diyos kakausapin ka kapag synchronize ka. Ibig sabihin, kapag sensitive ka sa tinig niya, mapapakinggan mo siya. Hindi magsasalita yung Diyos na aksaya. Hindi magsasalita yung Diyos sa mga taong wala man lang panahon para maglaan ng panahon para pakinggan siya. And today, sa part 2 ng ating pinag-uusapan kung paano tayo kausapin ng Diyos, sabi ko nga nahati ito in 5 lessons. So, kung hindi nyo pa po napanood yung part 1, mas maganda po na i-check nyo po sa ating YouTube channel. Sa playlist po natin, makikita nyo po yung ating program doon, Midday Boost 2026. Nandyan po yung mga previous episodes rin natin. Diyan natin ilalagay lahat ng magiging program natin sa buong year 2026 para at least hindi na kayo maghahagilap sa Facebook kung saan sa sobra nating daming posts and reminders sa Facebook. So, baka hindi nyo po mapanood yung mga programs natin. That's why, merong dedicated na channel para po, alam mo yun, doon lang sa YouTube channel natin, mapanood nyo po yung mga videos and mga programs natin. Okay? Pag-usapan natin yung pangalawang way, paraan kung paano tayo kinakausap ng Diyos. Basahin po natin itong verse na ito sa libro po ng Proverbs, chapter 27, verse 17. It's written like this: kung paanong pinatatalas ng bakal ang kapwa bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. I believe, alam nyo na po yung pangalawang way kung paano tayo kausapin ng Diyos. Paano tayo kausapin ng Diyos? Sino yung pwedeng, ano yung paraan? Sinong maaari niyang gamitin? Siyempre, yung tao, yung ibang mga tao. So, maraming tao. So, pwede tayong kausapin ng Diyos sa pamamagitan ng tao. At yan rin ay isa sa obvious. Kung yung number 1 is salita ng Diyos, yung number 2 is sa mga tao, sa pamamagitan ng tao. Sa panong paraan? Like for example, as of now, nandito ako ngayon, gumagawa sa inyo ng program. So, ako ay ginagamit ng Diyos para makausap niya kayo. So, in the same way, katulad ng sabi ng
ng verse dito, sa kapwa-tao natin, matututo tayo. So, like for example, ngayon, kapag nakikinig kayo ng maigi, for example, sabi ko nga, dapat, di ba, synchronize kayo. So, yung Diyos, hindi rin kayo makakausap supposed to be. Walang direction na matatanggap kayo if ever na hindi kayo synchronize. Ibig sabihin, hindi kayo connected sa mga programs natin. So, importanteng connected kayo sa mga programs natin para magamit rin kami ng Diyos na kausapin ka. So, tao is yan yung naturally or natural way na kausapin rin tayo ng Diyos. Minsan, sa mga counselings. Minsan, sa mga assistants, di ba? Kina-counsel rin kayo ng mga assistants. So, nakakausap namin kayo. And then, how many times? Siyempre, kahit anong basa natin sa Bible, di naman natin yan makakabisado. And then, may mga times na may nabasa ako na nag-caught ng attention ko. And then, nandyan yan sa isipan ko. And then, nagiging handy siya, napapakinabangan siya. Every time na may lumalapit sa amin, para pastor, anong dapat kong gawin? So ngayon, maaalala ko yung verse na yon, and then maipapasa ko sa iyo yung message ng Panginoon. Kamag-anak, kapamilya, what if kaaway? Mga kaibigan, matututo tayo sa lahat. Let's read nga itong verse na ito once again kasi we're talking about other people. Pero sabi dito sa verse na ito, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Alam nyo po na kahit po nagpapa-counsel kayo minsan sa akin, di ba, after ng meetings, after ng mga ginagawa natin, alam nyo po ba na pag nakakausap po kayo, may mga times rin po na natututo rin po ako. Bakit? Kasi hindi naman ako perfecto. Kahit sa mga counseling na ginagawa ko sa inyo, natututo ako. Bakit? Kasi nalalaman ko na may mga ganyan palang klase ng pangyayari sa buhay ng tao. So, tingnan nyo po, natututo ako sa inyo. In the same way na natututo rin kayo sa akin, natututo rin ako sa inyo kasi, halimbawa, hindi po ako makakapagturo ng magiging swak sa mga OFWs if ever hindi ko po kayo nakakausap. Diba? Minsan, nagdadala kayo ng mga situation and then dahil doon nagkakaroon ako ng idea sa mga sitwasyon. So, kapwa-tao natututo rin tayo even sa mga kaaway ninyo. Kasi ngayon, siguro may ginagawang hindi maganda yung kaaway mo sa inyo. Ang unang-una sila, dapat wala kang kaaway. Pwede kang awayin pero hindi mo dapat sila inaaway. So, kapag tinatrato ka ng kaaway mo, hindi sa nice na paraan. So, matuto kang wag ganyan yung trato mo sa ibang tao. So, matututo ka kung ano yung hindi mo dapat gawin. Sa mga kaibigan mo, pwede kang matuto kung anong dapat mong gawin. Pero sa lahat, sa pagkakamali ng tao, matututo tayo. So, sa buhay ng bawat tao, kung magiging matalino tayo, I keep on reminding you, meron 3 klase ng tao. Yung taong marunong, natututo sa mali ng iba. Yung taong matalino, natututo sa sariling magkakamali. Pero may mga tao yung pangatlong part, nagkamali na nga, hindi pa matuto. Mga kaibigan, ang pinaka-safe is matuto tayo sa mali ng iba. Kung kailangan magkamali para matuto ka, sana matuto ka. Pero ang pinaka-safe way is matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Let's read it once again. Kung paanong pinatatalas ng bakal, ang kapwa-bakal, ang tao na may matututo sa kanyang kapwa-tao. Mga kaibigan, bisitahin nyo po yung health center natin ngayong weekend or bukas na rin. Bukas nga, sabi ko may Chinese New Year, pero ito po yung ating address and nandiyan din po yung schedule natin sa weekend. And talking about kung paano tayo kausapin ng Diyos, ipagpapatuloy pa rin natin to. Alam ko po na tomorrow, nasa church ulit kayo para sa ating Bible study, but there is no problem. Bago kayo matulog, maging synchronize kayo again, maging connected kayo once again para sa part 3 kung paano tayo pwedeng kausapin ng Diyos na baka hindi mo rin po namamalayan. Okay? Kailangan mo lang maging synchronized. Kailangan mo lang maging connected. Mga kaibigan, kung natulungan po kayo ng program natin today, please, wag po kayong magsawang i-share yung link ng ating YouTube channel or ng ating Facebook sa mga kamag-anak, kapamilya ninyo. And baka itong program na ito ay makausap sila ng Diyos
sa pamamagitan ng program na ito. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Kita-kita po tayo sa church bukas, 10:00 ng umaga.